Ito si Angel, ang anak ni Baby Ama at isang notorious na gang leader. Pero ang tanong, ano ba ang mga kaso niya? Welcome sa Zero Plot Armor, kung saan walang bida ang ligtas sa batas. Simulan natin ang video sa eksenang ito. Tarantado to! Tanga! Binangga ka eh! Neil, wala siyang kasalanan. Ako ang may kasalanan. Hindi ako nagminor. Hoy! Neil! Halika! Pilyo! Tangin na masyado kang tigas! Pwede bang sabihin ni Angel na self-defense lang ito? Posible ang self-defense laban kina Neil dahil sila ang umaatake sa kanya. Tingnan ko nga galing na lalaki nyo ngayon! Sige, pagpestahan nyo na ako! Para gawin ko ng kilawin to! Ay, pag may nangyari sa kapatid mo! Ikaw ang gagawin kong pulutan! Hoy! Tama na ho! Hoy, maawa ka naman sa kanya! Tarantado kayong minuminuto! Kung may rangko ang mga tanga, general kayo! Bago nyo ako yung pulutan, aanakan ko muna to! Ano? Aanakan mo ako, hindi naman kita kilala. Yun nga ang masarap eh! Sige, mga ulol! Pero dito sumobra ang ginawa ni Angel. Dito maaaring pumasok ang kidnapping and serious illegal detention under Article 267 ng Revised Penal Code. Bakit? Kasi sa pilitang dinala ni Angel si Ann laban sa kanyang kalooban. Binantaan pa gamit ang kutsilyo at babae ang biktima. At dahil babae si Ann, hindi kailangang tumagal ng ilang araw ang detensyon. Sa oras na illegal siyang inagawa ng kalayaan, maaari nang makonsummate ang serious illegal detention. Kukuha lang ng pwelo yan eh. Pero hindi lahat ng ginawa ni Angel ay krimen. Meron din naman siya mabuting nagawa tulad nito. Kinabigay mo na! Angel, tama na! Ano ba, Omar? Dito maaaring pumasok ang defense of a stranger under Article 11, Paragraph 3 ng Revised Penal Code. Bakit? Sa eksenang ito, ongoing ang sexual assault kay Cora, kaya may unlawful aggression. At ang pagsuntok ni Angel para mapigilan ito ay maaaring reasonably necessary. Wala ring makikitang personal na galit o paghihiganti kay Angel. Kaya dito, maaaring justified ang ginawa ni Angel at wala siyang criminal liability. Pero kung kanina, maaaring justified ang pakikipagsuntukan ni Angel, dito naman siya na ang nanggulo. Hindi lang siya pinapasok sa party. Nag-amok na agad. Aso ka rin! Motherfucker! Madapa ka rin! Lina! Tama na, pare! Enough, man! Easy lang, easy lang! Alright, fuck you, man! Let's go! Party, man! Come on, let's go! Night! Na! Lakad na! Let's go! Sa eksenang ito, maaaring pumasok ang kasong physical injuries under Articles 263 to 266 ng Revised Penal Code. Bakit? Una, sinaktan o inassault niya ang mga guards. Pangalawa, sinadya niya itong gawin. Pangatlo, walang legal justification gaya ng self-defense. At pang-apat, kung nagtamo sila ng injury, ang uri at tindi ng pinsala ang magdidikta kung serious, less serious o slight physical injuries ang kaso. Pero hindi pa tapos si Angel. May iba naman siyang pinagbalingan ng galit niya.
Sa ginawa ni Angel, maaring pumasok ang malicious mischief under Article 327 and Revised Penal Code. Bakit? Una, sinira niya ang property ng ibang tao. Pangalawa, hindi ito covered ng arson o ibang crimes involving destruction. At pangatlo, ginawa niya ito dahil lamang sa hate, revenge o ibang evil motive. Kaya ang resulta, Ano ba kulong ang nangyari? ating bida. Pero ang sumunod na ginawa ni Angel, mas mabigat na. Hindi na ito pagtatanggol sa sarili, kundi sila na ang umatake. Lagi silang handa. Matinig kang Angel Leon. Ha? Dito maaaring pumasok ang murder under Article 248 ng Revised Penal Code kung may qualifying circumstance gaya ng treachery o evident premeditation. Kung wala, homicide under Article 249 ng Revised Penal Code. At dahil sabay-sabay at magkakatuwang silang umatake, maaari ring pumasok ang conspiracy. Dahil sa pagkakataong ito, hindi na sila nagtatanggol. Sila na ang umatake. Pero hindi pa ito sapat para kay Angel. Nang nahuli nila ang leader ng mga tauhan ni Johnny, itinali, pinahirapan at pinilit magsalita. Totoo ba yung sinasabi mo? Sa forma ko bang ito eh? Makapagsisinungaling pa ako? Paano naman ako? Lahat ng sinasabi ko totoo. San Miguel? Ang hatol. Napagutusan lang ako ni Johnny eh. Si Johnny may kagagawa nito. Itawag ka na ni Satanas eh. Nakanta ng trono mo ron. Dito pala. Siya ang isabit nyo rito at pasabugin nyo! Hindi ako! Nagsasabi lang ako ng totoo! Uy! Ano ginagawa mo? Ha? Uy! Pakilis! Papatayin mo ba ako rito? Bit-bit na lang sa'yo, pare. Pakawalan niyo ako rito! Mga kasama! Huwag niyo akong iwanan dito! Mamamatay ako dito! Huwag niyo akong patay! Marami kong anak! Marami kong asawa! Marami magugutom! Pakawalan niyo ako! Butakan niyo ako! Dami po! Ligtas na ako! Mga ulol! Akala niyo mayayari niyo ako, ha? Malakas yata ako kay Satanas! Magsihanda kayo! Matindi talaga ang lakas mo kay Satanas. Tikman na ang lakas ko kay San Miguel. Dito, malakas ang kaso ng murder under Article 248 ng Revised Penal Code. Bakit? Kasi kontrolado na nila ang biktima at wala na itong kakayahang lumaban. At dahil nakatali at helpless ang biktima, maaaring pumasok ang treachery. Pero hindi lang kalaban ang pinatay ni Angel. May nagkaanulo sa grupo. Kung sino nangamoy. Dapat na ibaon. Para hindi na umuling asaw. Angel. Ang hatol. Sunod sa akin yan. Ito ay murder under Article 248 dahil malinaw ang intent to kill. Pero matapos mamatay si Ann, mas lalo pang naging brutal si Angel. Nakipagsanib siya kay Neil para hanapin ang mga lalaking responsable sa pag-drug, Iyaharap ko sa inyo. rape at pagpatay kay Ann. Ang ulo ng mga pumatay sa kanya. Iisa-isayin ko silang isusunod sa hukay ng kapatid mo. Kasama mo ako. Hindi masakit yan! Pagdiban mo, malakas ang tama mo!
Mas malakas ang tama mo ngayon. Yan ang epekto ng droga. Napraning na. Multo lang ako. Ang ginawa nila ay hindi na pagtatanggol, paghihiganti na. Kaya maaaring pumasok ang multiple counts of murder, lalo na kung mapapatunayang may treachery o iba pang qualifying circumstances. At dahil magkatuwang sina Angel at Neil sa plano at pagpatay, maaari ring pumasok ang conspiracy. Kailangan natin bunutin ang ugat. At matapos ang brutal na paghihiganti para kay Ann, may isa pang target si Angel, si Johnny. Nailigpit na si Larry, hindi pa sila kumikilos. Puro yata tulog sa may pansitan niyang mga yan. Hindi nila madali si Angel. Sa puntong ito, sinalakay ni Angel at ng kanyang grupo ang hideout nito at nauwi ito sa isang matinding shootout. Paano tayo bibigyan ng bonus niya? Pagka ganyan ng ganyan? Kailangan ko pa naman ng pera ngayon. Ako rin eh. Alam naman, malaki yung mga gastusin niya. Sige, tumo muna pare. Ha? O sige. Paano ka? Ako sa kamila. Okay, batsin mo na ako. Pero kahit gumanti ng putok ang grupo ni Johnny, hindi ibig sabihin pwedeng mag-self-defense si Angel. Kasi ang grupo ni Angel ang sadyang pumunta at nagsimula ng pag-atake. Kaya sa mga napatay nila, maaaring pumasok ang homicide o murder. Depende kung may qualifying circumstance gaya ng treachery. Pero sa gitna ng barilan, nakatakas si Johnny at dito ginawa ni Angel ang isa sa kanyang huling pagpatay. Habang tumatakas si Johnny sakay ng kotse, pinaputukan pa rin siya ni Angel. Kung tumatakas na lamang si Johnny, wala nang actual o imminent unlawful aggression na kailangang pigilan. Ibig sabihin, hindi na depensa ang ginawa ni Angel, pagpatay na ito sa isang tumatakas na kalaban. Nilimutan ni San Miguel. Hindi ka sa langit. Hindi ka rin sa impyerno. Ang laki ng takot sa'yo ni Satanas. Baka agawin siya ng trono. Magtayo ka ng sarili mong karyan. Gago! Pero sa huli, si Angel naman ang hinabol ng batas. Habang nasa libing siya ni Ann, dumating ang dalawang pulis at inaresto siya, pero walang ipinakitang warrant. Angel? Ang tanong, legal ba ito? Under Rule 113, Section 5 ng Rules of Court, may tatlong pagkakataon kung kailan pwedeng mang-aresto ng walang warrant. Una,
nahuli mismo sa aktong gumagawa o nagtatangkang gumawa ng krimen. Pangalawa, may krimeng kagagawa lamang at may probable cause ang pulis based on personal knowledge na siya ang gumawa nito. At pangatlo, escape prisoner ang inaaresto. Pero dito, nasa libing lang si Angel nang arestuhin. Kaya posible na illegal ang warrantless arrest. Pero eto ang twist. Kahit illegal ang kanyang arrest, hindi ibig sabihin na mabubura ang mga krimen na ginawa niya. Laging tandaan, kahit bida ka, pag lumabag ka sa batas, may kaso ka.